Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Hazel Media Abria mula sa Grade 9 Avogadro. Ngayong araw ay ipapaliwanag ko ang Sustainable Development Goals o SDG. Number 15, Life on Land o Buhay sa Kalupaan. Tatalakayin ko ang kasalukuyang sitwasyon ng ating kalikasan sa Pilipinas, ang epekto nito sa mga mamamayan, at kung paano nakakatulong ang SDG number 15 sa pangangalaga ng ating mga kagubatan, mga hayop, at iba pang likas na yaman. Number 1. Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing suliranin sa Pilipinas ang patuloy na pagkasira ng ating mga kagubatan at pagkawala ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Dahil sa illegal logging, pagmimina at land conversion, unti-unting napabawasan ang ating likas na yaman. Ang mga lugar tulad ng Kabadbaran, mahalagang mapangalagaan ang kalikasan dahil ang mga kagubatan sa paligid nito ay tumutulong sa pagpipigil ng pagbaha, pagguho ng lupa at sa pananatili ng malinis na hangin at tubig. Kapag napatuloy na nasisira ang mga ito, mas nalalagay sa panganib ang kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Number 2. Data o Statistics. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, tinatayang 7.2 milyong ektarya na lamang ang natitirang kagubatan sa Pilipinas. Isa rin ang Pilipinas sa mga bansang may mamamayang biodiversity. Ngunit, maraming uri ng hayop ang nanganganib na mawala dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan. Number 3. Paano ito nakakaepekto sa mamamayan? Ang pagkasira ng kagubatan ay may malaking epekto sa buhay ng mga mamamayan. Mas tumataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kapag malakas ang ulan. Naapektuhan din ang kabuhayan ng mga magsasaka, ang supply ng malinis na tubig, at ang kaligtasan ng mga komunidad. Bukod dito, lalong lumalala ang pagkasira ng ating kapaligiran. Number 5. Iugnay ang SDG 15. Dito pumapasok ang SDG 15 Life on Land. Layunin nitong protektahan ang mga kagubatan, pangalagaan ang biodiversity at tiyakin ang responsableng paggamit ng ating likas na yaman upang mapanatiling ligtas at balanse ang ating kapaligiran. Number 6. Paano nakakatulong ang SDG 15 sa suliranin? Makakatulong ang SDG 15 sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, pagpigil sa illegal logging, pangangalaga sa mga protected areas, at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagkasira ng kagubatan at mapagprotektahan ang mga hayop, halaman, at kabuhayan ng mga tao. 7. Paano nakakatulong ang SDG sa sitwasyong nabanggit? Kapag naisakatuparan ang mga layunin ng SDG 15, nababawasan ang pagbaha at pagguho ng lupa, mapapanatili ang malinis na hangin at tubig, at mapapangalagaan ang mga likas na yaman. Ipinabangan dito hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon, kundi pati sa mga sumusunod pa. And last but not least, number 7. Paano ito makakamit? Makakamit ang SDG 15 kung magtutulungan ang pamahalaan, mga paaralan, mga organisasyon, at bawat mamamayan. Kailangan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga
mga batas laban sa illegal logging at iba pang gawaing sumisira sa kalikasan. Bilang mga estudyante, maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura, pagre-recycle at pangangalaga sa ating kapaligiran. Pagtatapos, tandaan natin na ang kalikasan ay ating tahanan. Kung sama-sama natin itong pangangalagaan, makakamit natin ang layuning SDG Life on Land. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa ating lahat.